Xavier, ang matatag sa pag-ibig. Ang pagbalik ni Annie Patumbakal. Makalipas ang ilang taon mula ng tuluyan ng pinili ni Javier na ituon ang sarili sa pagpapalaki ng anak, tahimik na naging maayos ang kanyang buhay. Patuloy siyang namamasada ng tricycle sa Bustos, Bulacan. Sa bawat ikot ng gulong ng kanyang tricycle, dala-dala niya ang mga alaala ng nakaraan, mga sakit na unti-unti na niyang tinanggap at mga aral na nagpatibay sa kanya. Isang Sabado ng hapon, inimbitahan si Javier sa handaan ng kanyang kaibigan na si Rudy, kapwa tricycle driver at matagal na niyang kasama sa terminal. Si Rudy ay nagdiriwang ng kaarawan at ang buong baryo ay halos naroon. May mga ilaw na kumikislap sa may punong kahoy, mga mesa na puno ng pansit, lumpia at inihaw na manok, at musika mula sa lumang karaoke na bumabalik sa mga kantang sumikat noong kabataan nila. Sa pagdating ni Javier, agad siyang binati ng mga kakilala. Bit-bit niya ang anak nilang si Paulo na ngayon nag-aaral na sa elementarya. Masaya silang nagkuwentuhan, nagbibiruan, at nagtawanan. Ngunit habang tumatagal ang gabi, isang hindi inaasahang eksena ang bumungad kay Javier. Mula sa may pintuan ng bahay ni Rudy, dumating si Annie Batumbakal. Nakasuot ito ng simpleng floral na bestida at kahit lumipas na ang panahon, may taglay pa ring ganda na hindi niya malilimutan. Sa unang saglit, tila bumagal ang paligid. Ang mga tawanan at ingay ng karaoke ay parang naglaho, at ang tanging maririnig ni Javier ay ang tibok ng kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Annie Batumbakal nang makita siya. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan na para bang ang mga sugat ng nakaraan ay muling nagising. Naglakad si Annie papunta sa mesa kung saan nakaupo si Javier. Marahan itong ngumiti, isang ngiting may halong kaba at pag-asa. "Kamusta ka na, Javier?" Mahina nitong tanong. Hindi agad nakasagot si Javier. Sa halip, tumingin siya sa kanyang anak na abala sa pagkain ng barbecue. Nang bumalik ang kanyang tingin kay Annie, pinilit niyang ngumiti. "Maayos naman." "Matagal na rin, Annie," sagot niya, pero may bahid ng bigat sa tinig. Nagpatuloy ang handaan na para bang walang kakaiba. Pero sa bawat sulyap nila sa isa't isa, ramdam nila ang bigat ng mga alaala. Lumapit si Rudy at tila nanunukso. "Oh, mukhang reunion ng mga pusong nagdaan to ah." Nagbiro siya, ngunit ang mga malalapit na kaibigan ay alam ang kasaysayan nila. Habang nagkakantahan ng iba sa karaoke, naglakad si Annie sa may ilog sa likod ng bahay, kung saan malamig ang simoy ng hangin. Hindi na nakatiis si Javier at sumunod. Doon, sa tabing ilog na minsang naging saksi sa kanilang pagmahalan, nagsimula silang mag-usap ng masinsinan. "Namiss ko tong lugar na to," sabi ni Annie, nakatingin sa kumikislap na tubig. "Namiss ko, kayo." Umiling si Javier, ramdam ang kirot at pagod na pinagdaanan niya. "Annie, alam mo kung gaano kahirap para sa akin lahat ng nangyari. Ilang beses akong umasa. Ilang beses akong nagpatawad." Tumulo ang luha sa mga mata ni Annie. "Alam ko, at pinagsisisihan ko lahat. Hindi ko na maibabalik ang dati, pero sana maintindihan mo na kahit papaano minahal din kita. Mahina lang ako noon." Sandaling katahimikan ang sumunod. Ang mga alon sa ilog at mga kuliglig sa paligid ang tanging tunog na maririnig. Sa kabila ng mga sakit at pagkakamali, naramdaman ni Javier na hindi na siya galit. Ang sakit ay matagal nang naagnas, at ang natitira ay isang payapang pagtanggap. "Annie," marahan niyang sabi, "natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging nangangahulugang magkasama. Minsan, ang ibig sabihin nito ay palayain mo na ang nakaraan para makapagsimula ka ulit. Hindi ko na maibabalik ang dati, at hindi ko rin kayang ipagsapalaran ang anak natin sa paulit-ulit na sugat. Pero, hindi ibig sabihin na wala ka ng lugar sa buhay namin. Nanay ka pa rin niya." Napahigpi si Annie at tinangguan siya. "Salamat, Javier. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to, pero nagpapasalamat ako na kahit papaano, mabait ka pa rin sa akin." Bumalik sila sa kasyahan ng may bahagyang gaan ng kalooban. Hindi sila nagbalikan bilang mag-asawa, ngunit muling nabuo ang paggalang at malasakit para sa isa't isa. Hindi bilang magkapareha, kundi bilang mga magulang na magkasama sa pag-aalaga kay Paulo. Sa gabing iyon, habang pauwi na si Javier kasama ang anak, napatingin siya sa mga bituin. Alam niyang kahit ilang ulit siyang nasaktan, natutunan niyang ang pagiging matatag sa pag-ibig ay hindi tungkol sa pananatili sa maling relasyon, kundi sa pagpili ng tama para sa mga mahal mo, at sa pagpatawad kahit hindi na kayo magkasama. Sa Bustos, patuloy siyang minahal at iginalang ng mga tao. Sa bawat biyahe ng kanyang tricycle, dala-dala niya ang mga aral ng nakaraan at ang pag-asa para sa mas maliwanag na bukas para sa kanyang anak.